Mga kaparokya, grabe. Napapansin po natin na talagang hindi nga po gumagalaw ang ratings ng pananghaliang programa ng Iconic Trio this past few days na nagkakandak nga po tayo or ibinabahagi ko sa inyo ang ratings ng dalawang noontime shows. Pero magkaganon man mga kaparokya ay kahit mababa nga po ang ratings ng Eat Bulaga ay hindi po maramdaman yan. Alam niyo kung bakit? Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw po mga kaparokya. Pero bago natin talakayin yan, of course, magpapakilala po muna ako sa inyo. Ako nga po pala si Mervin, ang tao sa likod ng YouTube channel na Kaparokya TV. Kamusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood niyo po ang video ko na ito. So yun nga po mga kaparokya, yung last time nga po na nag-update nga po tayo para sa ratings ng dalawang noontime program ay umabot po ng 6.1% ang ratings ng Showtime. Ito po ay yung nagdaang May 12, araw po ng Tuesday. At ang Eat Bulaga po ay may 2.9%. So may kita natin mga kaparokya or nasabi po natin na talaga nga pong walang movement ang ratings ng Eat Bulaga. Samantalang ang It Showtime po ay talagang gumagalaw ang ratings nito. Kumbaga tumataas mga kaparokya, samantalang ang Eat Bulaga ay hindi po umaabot ng 3% man lamang. Pero ngayon mga kaparokya, ibabahagi ko sa inyo yung latest ratings na nakalap po natin from Pinoy TV or Tele Pinoy. Pakifollow nga po pala si Tele Pinoy sapagkat dyan nga po tayo kumukuha ng information with regard nga po sa ratings ng dalawang noontime program. So dito, ito po ang latest ratings nila mga kaparokya coming from Nielsen Philippines na kung saan ang Showtime po ay may 5.3% at ang Eat Bulaga po ay may 2.7%. So, mababa or bumaba po ulit ang ratings ng Eat Bulaga at tulad ng sinabi po natin ay hindi nga po talaga gumagalaw. Wala pong movement, naka-stack na lamang po sa at least more than 2% ang ratings ng Eat Bulaga. Samantalang ang Showtime po ay may kita natin na up and down nga po ang kanilang ratings, meaning ay may paggalaw nga po. So dito may kita natin mga kaparokya, wala pong ratings yung bawat TV stations na meron ang dalawang noontime program. Pero assuming mga kaparokya, tulad nung May 12, araw ng Tuesday, ang RPTV ay may 0.1%, ang A2Z ay 0.4%, ang All TV ay may 0.2%. So kung yun mga kaparokya ang magiging ratings ng It Showtime para sa 5.3% ratings nito, meron pong 4.6% po ang GMA Network. So 4.6% sapagkat ang Kapamilya Channel nga po ay may 0.1, All TV ay 0.2 at ang A2Z ay may 0.4%, ang GMA po ay may 4.6%. Samantalang para sa Eat Bulaga, ang TV5 ay may 2.2% at ang RPTV ay may 0.5%. Ito po yung ratings ng RPTV nitong nagdaang May 12 Tuesday na kung saan may 2.9% nga po ang Eat Bulaga. Pero dito sa araw ng Martes, March 19, 2.7% po ang ratings ng Eat Bulaga. So kung 4.6% ang ratings ng GMA ay 2.2% naman po para sa TV5. So dito ang pagitan po ng dalawang main TV stations ng dalawang noontime shows ay 2.4%. Pero overall mga kaparokya ay 2.6% ang pagitan ng dalawang noontime program. Pabor po yan sa Eat Showtime. So dito ramdam natin mga kaparokya ang bentahe na meron niya po ang Eat Showtime sa Eat Bulaga. Of course, number one nga po dyan ay ang dami nga po ng TV stations nila kesa sa Eat Bulaga. 4 versus 2 TV stations at ang malupit pa dyan mga kaparokya, knowing naman na malakas ang signal ng GMA network at malawak nga po ang naaabot nito kesa sa
katunggaling TV stations na TV5 na knowing naman po na very limited reach nga lang po, and of course napakahina pa po ng signal. Yan nga po ang concern natin para sa TV5. Sayang mga kaparokya kung kayang palawakin or kung maayos po ng TV5 ang kanilang TV stations na pagmamayari nga po ni Manny V. Pangilinan, for sure kayang makipagsabayan sana ng kapatid network sa Kapuso Network. Kaya yun nga po ang isa sa concern natin, sana mapaayos, mapalawak ni Manny Pangilinan ang TV network nito na TV5. Of course, isa rin po sa factor kung bakit mataas din ang ratings ng It's Showtime dahil yung mga solid ABS-CBN po at GMA ay combination. Magkaganon man mga kaparokya, kahit mababa po ang ratings ng Eat Bulaga, ay ramdam naman po yung suporta ng mga malalaking kumpanya na nag-advertise at nag-i-sponsors na po sa Eat Bulaga. Nakakaya naman po sa malawak na TV stations at malakas na signal na GMA sapagkat mas pinagkakatiwalaan niya po ng mga sponsors ang Eat Bulaga. Bakit kanyo nitong mga nagdaang episode ay padagdag po ng padagdag ang mga sponsors na sumusuporta sa Eat Bulaga. Katulad nga po nung Miyerkules ay panibagong sponsors po yan. Yan po ay ang Solmux. Nung Thursday episode ay Flanax at nung Friday episode po, ngayong araw po, ay Oro Anti-Odor Socks naman po ang sumuporta sa Eat Bulaga. So dito parang hindi ramdam mga kaparokya yung baba ng ratings ng Eat Bulaga. Alam naman po natin yung mga advertisers at mga sponsors, dumidepende po yan sa ratings, sa nakukuwang ratings ng dalawang noontime program or kahit ano pong programa. Pero mga kaparokya, sa Eat Bulaga ay padagdag nga po ng padagdag ang mga big time sponsors na tumatangkilik, sumusuporta at naniniwala sa kanila. Siguro mga kaparokya, ang dahilan kung bakit marami nga pong sponsors ngayon ang nagtitiwala sa Eat Bulaga dahil malayo nga po sa politika ang Eat Bulaga. Unlike sa It's Showtime na alam naman po natin na very vocal sila sa nangyayari dito sa bansa. Siyempre, yung ibang malalaking kumpanya ay umiiwas din po yan sa usaping politika. So, ang Eat Bulaga po ay talagang hindi po basta-basta nagbibigay ng reaksyon when it comes sa politics. Di tulad po ng It's Showtime, yung main host nga po nila doon na si Vice Ganda ay talagang very vocal pagdating sa politics. Which is, for me, ay okay naman po yun. Kumbaga, at least merong nagsasalita, may kilalang tao na nagsasalita para sa ating mga Pilipino, sa mga ordinaryong Filipino. Pero again, yung mga business kasi mga kaparokya, sa pagkakaalam ko ay umiiwas po yan sa usaping politika. At isa pa nga po sa factor kung bakit patuloy na tinatangkilik kahit mababa nga po ang ratings ng Eat Bulaga ay ang tiwala nga po nila sa brand ng noontime program na Eat Bulaga. Bukod sa kilala po ang Eat Bulaga sa tagal nito, of course, nandun po yung tiwala nila sa mga host, yung Tito, Vic, and Joey. Yun po ang sa palagay natin, isa sa dahilan kung bakit patuloy na tinatangkilik ng mga sponsors, ng mga advertisers, ang Eat Bulaga. So dito mga kaparokya, bagaman mababa ang ratings ng Eat Bulaga ay hindi po talaga maramdaman ng mga sponsors, ng mga advertisers ang baba ng ratings ng pananghaliang programa ng Iconic Trio. Kumbaga mga kaparokya, parang sinasabi ng Eat Bulaga dito, sa inyo na ang rating, sa amin ang mga sponsors at advertisers. Alam natin na malaki ang advertisers or madami ang advertisers ng It's Showtime. Pero sa dami ng advertisers nila ay marami rin po ang TV stations na dapat nilang bayaran. So dapat po talagang
mag-market or i-market ng It's Showtime ang kanilang noontime program dahil sa dami nga po ng kanilang bayarin. Hindi lang po sa mga TV stations, of course, yung mga maintenance, yung pasweldo sa mga host, sa mga crew, kung bakit kailangan pong marami ang maging advertisers ng It's Showtime. Pero sa Eat Bulaga, may kita mo mga kaparokya na chill lang ang noontime program ng Legit The Barkads. Talagang patuloy na pinagkakatiwalaan di lang po ng mga kanilang manonood, kundi ng mga malalaking kumpanya, mga big time sponsors na patuloy na tumatangkilik sa nasabing programa.